Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino ba naman ang hindi gustong sumunod kay Kristo? No? Tayo nga mga Katoliko, talagang hindi tayo mamahinga hanggat hindi tayo nakakasimba, no? Kahit isang beses sa linggo. No? Ginagampanan naman natin ang ating mga tungkulin. Pero tignan natin, no? Meron talagang test yan. Kung talaga naka-orient na talaga tayo kay Kristo, talaga sumusunod tayo kay Kristo. At inaanyahan ko kayo, tumingin na mismo dito. Tignan ang inyong kalooban. Yan ang talagang acid test. Ano ba talaga nilalaman yung loob na yan? Wala na iba nakakakita niyan kundi kayo lang, no? Ako nakikita ko ano ang aking motibo. Tinitingnan ko ang pinakalaman ng puso ko. Kapag si Kristo ang laman niyan, wala akong problema. Kapag ang pananaw ko sa daigdig ay nasa pananaw din ni Kristo, wala akong problema. Pero kung susuriin ko ang aking puso, sasabihin ko, kahit naniniwala ako kay Kristo, pero mas mahalaga sa akin ay ganito,
pera, ganito, katanyagan, ganito, sarili, kahit ano pang simba ko, baka hindi ako ma-orient kay Kristo. Dito sa ating ebanghelyo, talagang kung si Kristo nagsalita laban sa mga Pariseyo, kasi kitang-kita niya ang kanilang motibo. Kaya inaanyayahan ko kayo, gumawa tayo ng self-reflection o kaya self-evaluation. Ano ba ang laman ng pusong iyan? Meron tayong sinasabi, ito naririnig ko naman din, ang pinakamahalaga sa akin ang aking pamilya. Maganda rin po. Pero kung yung pamilya yan ay nakakapagpalayo kay Kristo, na bandang huli hindi na tayo naglilingkod sa kanila, sa Kanya, baliwala ang ating pag-ibig sa ating pamilya. Kung talaga mahal natin ang ating family members, ilalapit natin sila kay Kristo. No? So ito po yon. Lapit natin sarili natin kay Kristo. Ngayon tignan natin yung pananaw natin sa ating buhay. Unang-una sa ating relihiyon. Dito po sa Ebanghelyo, tungkol po sa ikapo. Yan, minsan ikapo pa lang externally, bagsak na po tayo kaagad kasi parang ayaw ko mag-ikapo kasi baka kunin yung pera ko. Yan ang ibig sabihin. Pero hindi po ganun ang ibig sabihin na ikapo. Pag tayo po ay nag-ikapo kasi malaki na ang utang natin sa Diyos, kasi laki ng buong buhay natin. Kahit man lang ikapo na lang o tenth ng time, talent, and treasure, ipagkakait pa natin sa Diyos, wag naman po sana. Tapos, ikalawa yung katanyagan. Bakit pa tayo gusto maging successful? Ano ba talagang gauge ng success na iyan? Para pumalakpak yung tao? Para umakyat tayo sa pedestal? Sino ang sinasamba natin? Di ba? Kaya, tingnan natin yung ating sarili. Hindi sinasabi na bumagsak tayo o tanggapin natin lahat ng mga pagkatalo sa buhay. Bagamat nandyan yan. Isa ring sign ng success ay talagang ating hard work. Pero kung tayo maging successful, i-attribute lahat yan sa Diyos. At magpasalamat tayo kasi meron tayong pagkakataon para maging instrumento ng kanyang kabutihan. Kaya pag may pumuri sa inyo, sa susunod, sasabihin nyo parati, praise the Lord. Praise the Lord. No? Tapos, syempre, yung ating ikatlo ay yung sinasabi dito sa papasan sa mga tao ng bigat pero hindi siya nagdadala. It is all about relationships. Suriin natin yung ating relationships. Bakit tayo may relationships? At ano yung nagpapatagal, nagsusustain sa atin sa ating relationship? Dahil ba kailangan natin ng mga tao para sa sarili natin? Dahil may nakukuha tayo dun sa taong yaon? Kung wala na tayong makuha sa kanya, kaibigan pa ba natin siya? Kinakasangkapan lang ba natin ang mga tao? O sila'y tinuturing natin na ating kapwa? Kadikit ng ating buhay. Mas maganda pa isang task ng ating buhay ay tulungan ang ating kapwa at mapalapit tayo sa kabutihan. Lapitin natin ating kapwa sa ating Panginoon. At dito sa ating ebanghelyo, dalhin natin kung ano man yung krus na pinapasa nila sa kanilang buhay. Ito yung mga acid test ng buhay natin. Kaya susuriin muli natin, ano ang laman ng kalooban yan? Ano laman ng pusong yan? Saan ang laman ay si Kristo? Manalangin tayo. Panginoon, gabayan niyo kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Napakalaki ng aming kahiligan na sambahin namin ang aming sarili. Kaya una namin nasasabi, wala kaming oras kasi ang dami namin ginagawa para sa sarili namin. Ngunit wala kami nagagawa para sa inyo. Humihingi kami ng tawad. At tulungan niyo po kami magkaroon ng pusong malinis para magkaroon kami ng tunay na pag-ibig sa inyo at sa aming kapwa. Wala kaming ibang paglilingkuran kundi kayo lamang na aming pinakamamahal. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesu Kristong aming Panginoon.